Magandang gabi mga ka-amazing. Ako si Amazing ATV Fusion and Tagalog Stories. At ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan. Ihanda nyo na ang inyong sarili dahil ito ay isang kwentong hindi nyo makakalimutan. Simulan na natin ang kwento ng ang pagsapi sa luma at abandonadong paaralan. Sa isang liblib na bayan sa Quezon, may isang lumang paaralan na matagal nang abandonado. Matayog ang mga gusali nito, ngunit ang mga bintana ay basag, ang mga dingding ay may lumot, at ang buong paligid ay tahimik na tila may bumabalot na kakaibang enerhiya. May sabi-sabi na may mga espiritu raw na naninirahan dito, at ang sinumang magtatangkang pumasok ay hindi na muling makakalabas ng buhay. Isang gabi, 5 magkakaibigan, sina Paolo, Miko, Karen, Laika at Benji, ang nagpasyang subukin ang tapang nila at tuklasin kung totoo nga ang mga kababalaghang bumabalot sa eskwelahan. Bitbit ang mga flashlight at camera. Pumasok sila sa lumang gusali. Sigurado ba kayong gusto nyo to? Tanong ni Karen na halatang kinakabahan. Nandito na tayo. Huwag kang matakot. Wala namang multo. Sagot ni Paolo habang tumatawa. Ngunit pagkapasok nila, biglang lumamig ang paligid. Para bang may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Tahimik ang lahat maliban sa mga yabag ng kanilang mga paa sa sahig na puno ng alikabok. Sa unang silid-aralan na kanilang pinasok, may mga upuan na nakatumba. May lumang blackboard na may sulat pa ng huling guro na nagturo doon at may mga papel na nagkalat sa sahig. Parang ang creepy dito, bulong ni Laika. Habang iniikot nila ang buong gusali, unti-unting nag-iiba ang pakiramdam nila. Parang may bumubulong sa kanilang tenga. May malamig na hangin na dumadaan sa kanilang batok at may aninong gumagalaw sa kanilang paningin. Biglang napahinto si Benji. Guys, nakita niyo ba yon? Ano? Sagot ni Miko. May batang dumaan sa dulo ng hallway. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Nagkatinginan ng grupo, napalunok ng laway si Karen. Alis na tayo, hindi ko na to gusto. Pero bago pa sila makalabas, biglang nagsara ng malakas ang pinto sa dulo ng hallway. Bang! Napasigaw si Laika. May naglalaro lang sa atin, sabi ni Paolo. Pero bakas sa mukha niya ang kaba. Sa sobrang takot, nagmadali silang bumaba sa lumang hagdan. Ngunit sa kanilang pagbaba, bigla nilang narinig ang mahihinang pagtawa ng isang bata. Huwag kayong aalis, kasama na kayo dito. Tumigil sila sa pagtakbo. Napatingin sila sa itaas ng hagdan. Nakatayo doon ang isang batang babae. Duguan ang kanyang puting damit, maputla ang balat at nakatitig sa kanila ng walang emosyon. Lumapit siya sa kanila ng dahan-dahan. Huwag kayong aalis. Huwag niyo akong iiwan. Napahiyaw si Karen at napaatras si Benji. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang pumasok sa kanila ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang paligid at ang tanging narinig nila ay ang malalakas na sigaw ng kanilang mga kaibigan. Isa-isa silang nawawala. Ang huling natira ay si Paolo. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang madilim na silid. Naroon ang batang babae sa harapan niya. Nakangiti, ngunit ang mga mata ay punong-puno ng kasamaan. Tapos na ang laro, kuya, bulong nito. At pagkatapos, noon biglang nagdilim ang lahat. Hanggang ngayon,
Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa 5 magkaibigan. Ang alam lang ng mga tao, tuwing hating gabi, may naririnig silang mahihinang sigaw mula sa lumang paaralan. Mga sigaw ng takot at pagmamakaawa. Lumipas ang ilang linggo matapos mawala sina Paolo, Miko, Karen, Laika at Benji. Walang sino mang makapagturo kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Marami ang naghanap, ngunit walang bakas ng kanilang katawan ang nakita. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki na lumapit sa barangay hall, nanginginig at namumutla. "Ginoo, anong nangyari sa inyo?" Tanong ng tanod. "May nakita akong mga anino sa lumang paaralan." Mahina ngunit nanginginig na sagot ng matanda. Dinala siya sa kapitan ng barangay at doon siya nagkwento ng isang nakakakilabot na revelasyon. "May 5 estudyanteng nagpakita sa akin kagabi. Nakatayo lang sila sa labas ng paaralan. Basang-basa ang kanilang suot, nanginginig at nakatitig sa akin na parang humihingi ng tulong." Napatingin ang kapitan sa kanya. "Sino sila?" "Hindi ko alam. Pero nang lumapit ako, biglang nag-iba ang kanilang anyo. Naging kulay uling ang kanilang balat, namuti ang mga mata at nagsimulang lumapit sa akin. Tumakbo ako, pero naririnig ko ang mga boses nila. Sabi nila, 'Tulungan mo kami, palayain mo kami.'" Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng opisina. Ang iba ay nag-antanda, ang ilan ay lumunok ng kaba. Dahil sa balitang iyon, 3 paranormal investigator ang pinadala sa eskwelahan. Sila ay sina Mang Victor, Isko at Louie, mga eksperto sa pagbibigay liwanag sa mga kababalaghang hindi maipaliwanag. Pagpasok nila sa gusali, agad nilang naramdaman ang mabigat na enerhiya. "Tiyak akong may hindi ligtas na kaluluwa rito," sabi ni Mang Victor habang inilabas ang kanyang insenso. Naglakad sila papasok ng hallway gamit ang kanilang camera at EVP recorder para makuha ang kahit anong ebidensya ng espiritu. Hindi pa man sila nakakapasok sa unang silid-aralan, may narinig na silang mahihinang pag-iyak. Isang bata, umiiyak, bulong ni Isko. Sinundan nila ang tunog, papunta sa isang lumang silid. Pagbukas nila ng pinto, may nakita silang lumang blackboard na puno ng sulat. Pero ang nakakapagtaka, wala namang tao sa silid, pero may gumuguhit sa pisara gamit ang hindi nakikitang kamay. "Tulungan niyo kami," napaatras si Louie. "Hindi ko na gusto to." Biglang may narinig silang malakas na yabag mula sa kabilang dulo ng hallway. Mga yapak na parang nagmamadaling papunta sa kanila. Sa takot, inilabas ni Mang Victor ang kanyang bote ng banal na tubig at sinimulang iwisik sa hangin. "Kung sino ka man, ipakita mo ang sarili mo." Dahan-dahan, isang figura ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang batang babae, duguan ang kanyang damit, maputla at walang itim ang mga mata. Tapos na ang laro. Bulong nito. At sa isang iglap, bumukas ang lahat ng pinto sa eskwelahan. Lumabas mula sa kadiliman ang 5 nawawalang estudyante. Ngunit hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang balat ay punit-punit, ang kanilang mga mata ay puti, at ang kanilang bibig ay bumubulong nang hindi maunawa ang mga salita. Mabilis na umatras ang 3 paranormal investigator. "Hindi na sila tao! Sinaniban na sila!" sigaw ni Mang Victor. Dali-dali silang tumakbo palabas, ngunit sa bawat hakbang nila, naririnig nilang may bumubulong sa kanilang likuran.
huwag kayong aalis. Kayo na ang susunod. Pagkarating sa pinto, sinubukan nilang buksan ito. Ngunit tila may humahawak mula sa kabilang panig. Biglang nagsimula ang malakas na pag-uga ng buong gusali. Napasigaw si Louie. Sinasarado tayo rito. Hindi tayo makakalabas. Sa huling pagkakataon, itinaas ni Mang Victor ang kanyang krus at buong lakas na sumigaw, "Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo!" Biglang sumabog ang isang napakalakas na hangin. Ang tatlong lalaki ay tumalsik palabas ng gusali. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, wala na ang eskwelahan. Ang abandonadong gusali ay biglang naglaho na parang hindi ito kailanman umiral. Matapos, mawala ang lumang paaralan. Akala ng lahat ay tapos na ang sumpa. Ngunit isang taon ang lumipas, isang pangyayari ang gumimbal sa buong bayan. Isang grupo ng high school students ang nagpasya muling magtungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang paaralan. Kasama sa grupo sina Jake, Carlo, Cindy, Rhea at Dennis, mga estudyanteng hindi naniniwala sa kwentong bayan at naniniwalang katang-isip lamang ang lahat. Wala na namang eskwelahan dito eh. Puro damo na lang, natatawang sabi ni Jake habang tumapak sa dating kinaroroonan ng gusali. Baka naman may portal dyan, tapos bigla tayong lamunin ng lupa. Biro ni Dennis, ang creepy pa rin dito guys. Hindi ko gusto ang pakiramdam, sabi ni Cindy habang nag-aalangan. Sa gitna ng dating bakuran, may isang lumang poso na noon pa man ay pinaniniwalaang may itinatagong lihim. Kinalabit ni Carlo si Jake. Tara, sumilip tayo sa loob ng poso. Malay natin, may multungang nakatago. Tawa nito, dahan-dahan nilang nilapitan ang poso. Pagtingin nila sa loob, puro tubig lang ang naroon. Ngunit nang sandali silang yumuko, biglang may sumalubong na putlang mukha mula sa ilalim ng tubig. Napasigaw sina Jake at Carlo habang patakbong lumayo sa poso. Ang kanilang mga kasama ay napaatras din sa takot. Ano yon? Nakita niyo yon? Sigaw ni Jake habang habol ang hininga. Ngunit bago pa nila maintindihan ang nakita, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Nagkatinginan ang lima. Naging malamig ang paligid. Hindi lang basta malamig, tila may kung anong presensya ang dumaan sa kanilang likuran. Tara na, hindi na ito nakakatawa, sigaw ni Rhea. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang bumuka ang lupa sa kanilang harapan. Mula sa bitak ng lupa, may lumabas na madilim na anino. 1, 2, 3, 5. 5 anino na may pamilyar na anyo. Nanlaki ang mata ni Cindy nang mapansin niya ito. Guys, yung 5 estudyanteng nawala. Ngunit hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang balat ay nangingitim. Ang kanilang mga mata ay wala ng puti, puro itim na lamang. At ang kanilang mga bibig ay nakangiti ng pilit. Isang ngiting hindi dapat makita ng sinuman. Huwag kayong aalis, sabay-sabay nilang sinabi. At sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Ang huling narinig ay ang mga sigaw ng mga estudyanteng pumunta roon. At pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanila muli. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung paano biglang naglaho ang bagong grupo ng kabataan. Pero isang gabi, may isang lalaking naglalakad malapit sa dating paaralan nang makarinig siya ng mahihinang boses. Sumilip siya sa dating kinatatayuan ng poso. At sa loob ng tubig,
May 5 pares ng matang nakatitig sa kanya at ngumingiti. Matapos ang pagkawala ni na Jake, Carlo, Cindy, Rhea at Dennis, kumalat na naman ang takot sa buong bayan. Isang misteryo na namang bumalot sa dating kinaroroonan ng paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang taong hindi matatahimik hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan. Si Lara, ang nakatatandang kapatid ni Jake, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Alam niyang may hindi pangkaraniwang dahilan ang pagkawala ng kanyang kapatid. At hindi siya papayag na basta na lang itong kalimutan ng lahat nag-imbestiga siya, kinausap ang mga matatanda sa bayan. Lahat sila ay may iisang sinasabi. May itinatagong lihim ang lugar na yan. Huwag ka nang lumapit doon. Pero hindi siya nakinig. Gamit ang mga lumang tala sa munisipyo, natuklasan niya na bago pa man maging paaralan ng lugar na iyon, isa itong sementeryo. Ngunit hindi lang ito basta sementeryo. Ito ay isang libingan ng mga batang pinaghinalaang sinapian ng masamang espiritu noong panahon ng mga Kastila. Dahil sa takot, ikinulong sila ng mga prayle sa ilalim ng lupa at hindi na muling pinalabas. Huwag niyong bubuhayin ang nakaraan dahil baka muling bumangon ang mga nilimot ng panahon. Pero huli na, bumangon na sila. Gabi, nagpunta si Lara sa dating lugar ng paaralan. Dala ang isang lumang mapa na nagpapakita ng isang nakatagong lagusan sa ilalim ng lupa. Nang marating niya ang lugar, tila may malamig na hangin na sumalubong sa kanya, parang may nanonood sa kanya sa dilim. Pero hindi siya umatras. Sinundan niya ang mapa at natagpuan niya ang isang lumang takip ng poso, mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Halos tinakpan na ito ng damo at ugat ng puno. Pero nakita niya ang mga lumang ukit sa bato. Huwag buksan. Napalunok siya, pero naalala niya ang mukha ng kanyang kapatid. Hindi siya pwedeng umatras ngayon. Gamit ang dalang bakal, dahan-dahan niyang tinanggal ang takip. Pagbukas niya, bumungad ang isang madilim na lagusan pababa. Mula sa kailaliman nito, may lumabas na bulong. Lara, hinihintay ka namin. Nagulat siya. Alam ng mga ito ang kanyang pangalan. Pero bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang bukong-bukong. At hinila siya pababa. Nagising siya sa loob ng isang madilim na silid. Amoy amag, dugo at patay. Nang lumingon siya sa paligid, nakita niyang may mga figurang nakatayo sa dilim. Mga bata, maputla, marurumi, at may mga nakangiting mukha. Pero hindi ito ngiti ng isang masayang bata. Ito ay ngiti ng isang nilalang na matagal nang nakakulong sa dilim. Kasama na kita ngayon, Ate Lara. Biglang lumitaw sa harapan niya si Jake, ang kanyang kapatid. Pero hindi na ito mukhang siya. Ang kanyang mata ay puti na lamang at ang kanyang labi ay punit-punit sa kakangiti. Dahan-dahan, itong lumapit sa kanya. Dito ka na rin lang. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? At sa huling sandali, bago niya maramdaman ang malamig na kamay na bumalot sa kanya. Nagdilim ang lahat. Kinabukasan, may mga magsasakang dumaan sa lugar. Sa kanilang pagtataka, may nakita silang isang bagong poso na hindi naman naroon noon. At nang sumilip sila sa loob nito, may isang pares ng matang nakatitig sa kanila at isang boses na mahina ngunit malinaw na bumulong. Kasama na ako nila. Lumipas ang maraming taon.
akala ng lahat, tuluyan nang nawala ang misteryo ng lumang paaralan. Pero ang sumpa ay hindi kailanman nawawala. Isang umaga, sa bayan ng San Rafael, isang guro ang dumating sa bagong tayong paaralan. Isang paaralang itinayo sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang eskwelahang nawala. Si Ma'am Celeste, isang bagong lipat na guro, ay puno ng pangarap na turuan ang mga bata sa isang payapang bayan. Hindi niya alam ang nakaraan ng lugar. Ang alam lang niya, bagong simula ito para sa lahat. Pero isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang silid-aralan, napansin niyang may isang bata sa dulo ng classroom. Nakaupo ito, nakayuko, at tila nagsusulat. Lumapit siya. "Iho, gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi?" Hindi sumagot ang bata. Nilingon niya ang papel na sinusulatan nito. Nakakatakot ang kanyang nakita. Huwag silang pabalikin. Napaatras siya. "Ano to?" Biglang dahan-dahang lumingon ang bata. At nang makita niya ang mukha nito, maputla, tuguan at nakangiti. "Kasama ka na sa amin, Ma'am Celeste." Kinabukasan, nagimbal ang buong paaralan. Natagpuan si Ma'am Celeste sa kanyang silid-aralan. Nakaupo sa likod ng classroom, walang malay at walang maalala. At sa pisara, may isang mensaheng isinulat gamit ang pulang tinta. "O baka, hindi lang tinta. Huwag ninyo kaming kalimutan." Matapos ang nangyari kay Ma'am Celeste, hindi na siya kailanman bumalik sa paaralan. Hindi niya matandaan ang lahat ng nangyari. Pero sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang isang batang nakangiti. At bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Akala ng lahat tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali sila. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Marco, isang estudyanteng mahilig magpaiwan sa eskwelahan para mag-practice ng basketball, may napansin siyang kakaiba. Ang isang lumang gusali sa gilid ng eskwelahan, isang gusaling matagal nang hindi ginagamit, ay tila may ilaw mula sa loob. "Bakit may tao pa doon?" tanong niya sa sarili. Sa kanyang paglapit, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. May malamig na hangin na lumabas mula sa loob. At sa loob ng madilim na silid-aralan, may nakita siyang isang bata. Nakaupo sa isang sira-sirang silya. Nakatalikod ito sa kanya. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Marco. Walang sagot, lumapit siya ng bahagya. "Uy, gabi na! Baka hinahanap ka na sa inyo." Unti-unting lumingon ang bata. Ngunit nang makita ni Marco ang mukha nito, napaatras siya. Walang mata ang bata. Walang bibig. At sa isang iglap, bumukas ng malakas ang lahat ng pinto at bintana sa gusali. Sumigaw si Marco at tumakbo palabas. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan, isang kamay ang lumitaw mula sa dilim at hinablot siya papasok. At sa labas ng gusali, biglang nawala ang ilaw. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makita ang gusaling iyon. Nawala ito, walang nakakaalam kung paano. Parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit, isang gabi may isang tambay na napadaan sa dati nitong kinaroroonan. At sa madilim na sulok ng eskwelahan, may narinig siyang mahihinang boses. "Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming makalaya." At nang lumingon siya, may 5 pares ng matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. At sa isang iglap, biglang nawala ang ilaw sa buong paligid. Makalipas ang ilang buwan, matapos mawala ang gusali, tila bumalik sa normal ang lahat sa bayan ng San Rafael.
walang bagong pagkawala, walang kakaibang pangyayari. Parang wala nang nangyari. Hanggang sa isang gabi, may isang batang nakita sa gitna ng kalsada. Basang-basa ito ng ulan, walang saplot sa paa at nakayuko habang nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Napadaan ang isang tricycle driver, si Mang Erning, at agad niyang pinahinto ang sasakyan. "Anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang magulang mo?" tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Lumapit si Mang Erning at hinawakan ito sa balikat. "Anak, baka mawala ka rito. Halika, ihahatid kita sa barangay." Biglang lumingon ang bata at sa halip na isang inosenteng mukha, isang sunog at sirang balat ang bumungad kay Mang Erning. Nanlaki ang mata niya sa takot. Diyos ko po! At sa isang iglap, namatay ang ilaw sa buong kalsada. Kinabukasan, nagimbal ang buong bayan. Natagpuan nila si Mang Erning sa tabi ng kalsada. Nakaupo, nanginginig at tulala. Paulit-ulit lang nitong sinasabi ang isang bagay, bumalik na sila, bumalik na sila. Walang nakaintindi sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, may isa pang insidente. Isang estudyante, si Kevin, ang naglalakad pa uwi matapos ang kanyang evening classes. Habang dumaraan siya sa tapat ng eskwelahan, may narinig siyang mahihinang tawa ng mga bata. Napatingin siya sa bakanting lote kung saan dating nakatayo ang lumang paaralan. At sa kanyang gulat, may nakita siyang mga anino ng mga batang naglalaro sa loob. Imposible, bulong niya. Wala nang eskwelahan diyan. Ngunit nang muling bumukas ang kanyang mata, nakatayo na sa harapan niya ang isang batang walang mukha. Sa sumunod na linggo, nagsimula ng magkasakit ang ilang residente ng bayan. Mga misteryosong sakit na hindi maipaliwanag. May mga nakakarinig ng mga iyak ng bata sa hating gabi. May mga nakakakita ng maliliit na kamay na dumidikit sa kanilang bintana tuwing 3:00 ng umaga. At isang gabi, isang babae ang nagising sa isang kakaibang tunog mula sa kanyang sala. Dahan-dahan siyang bumaba upang tingnan. At sa kanyang pagkagulat, may isang bata na nakaupo sa kanyang sofa. Basa ang buhok, marumi ang damit at hindi gumagalaw. "Anak, sino ka? Bakit ka nandito?" Dahan-dahan, itong lumingon at ang kanyang mukha ay mukha ng isang batang matagal ng patay. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghan sa bayan ng San Rafael, lalong lumaganap ang takot. May mga estudyanteng hindi na bumabalik sa eskwelahan. May mga residente namang bigla na lang lumilisan, tila may tinatakasan. At isang gabi, may isang pamilya ang nawala. Ang mag-asawang Randy at Liza kasama ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Miguel ay huling nakita sa loob ng kanilang bahay. Walang senyales ng sapilitang pagpasok. Wala ring anumang senyales ng pag-alis nila. Pero isang linggo matapos ang pagkawala nila, isang bata ang lumitaw sa gilid ng lumang lote ng paaralan. Nakayuko ito, nakatayo sa ilalim ng ulan at hindi gumagalaw. Isang pulis ang lumapit. "Anak, anong ginagawa mo rito?" Dahan-dahang tinaas ng bata ang ulo niya, si Miguel. Pero iba na ang itsura niya. Pumuti ang kanyang balat, namumula ang kanyang mga mata, at duguan ang kanyang damit. Lumingon siya sa pulis at ngumiti, "Ibalik niyo kami." Kinagabihan, muling bumalik sa dati ang lahat. Parang walang batang natagpuan.
Pero nang sumilip ang isang tindera mula sa kanyang bintana, may nakita siyang isang batang nakatayo sa gitna ng kalsada. Si Miguel muli, pero hindi lang siya nag-iisa. Sa likod niya, may 5 batang nakangiti rin, tila may hinihintay. At nang pumikit ang tindera sa takot, nang muling bumukas ang kanyang mata, wala na sila. Nagsimulang magparamdam ang mga bata sa iba't ibang sulok ng bayan. Isang lalaki ang nakakita sa kanila habang nagmamaneho sa kahabaan ng kalsada. Nakatayo sila sa gitna ng daan, hindi gumagalaw, nakangiti lang. Napapreno siya. Nang bumaba siya upang tingnan, wala nang tao sa kalsada. Pero nang lingunin niya ang kanyang backseat, may 5 batang nakaupo doon, nakangiti sa kanya. Matapos makita si Miguel at ang iba pang mga bata sa iba't ibang parte ng bayan, lalong kumalat ang takot. May mga ulat na may batang kumakatok sa mga bahay sa 10 oras ng gabi. Minsan, 1 lang. Minsan, 5 sila. Minsan, mas marami pa. Ang mga residenteng nagbukas ng kanilang pinto, hindi na muling nakita kinabukasan. Si Aling Berta, isang matandang albularyo sa bayan, ay siyang unang nakapansin ng kakaiba. Hindi lang sila nagpapakita. May mas masamang plano sila. Sinubukan niyang alamin kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang pagbabalik. Ginamit niya ang kanyang lumang orasyon at sinubukan niyang usisain ang mundo ng mga espiritu. At nang pumikit siya, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Tulungan mo kami!" Nang imulat niya ang kanyang mata, nasa harapan na niya si Miguel. Ngunit ang kanyang katawan ay biglang nabali. Gumalaw sa hindi normal na paraan at naglakad papalapit sa kanya ng parang isang nilalang na hindi tao. "Ibalik mo kami." Biglang bumukas ang kanyang ilaw. Nang bumalik ang normal na liwanag sa paligid, wala na si Miguel. Pero sa salamin ng kanyang aparador, may mga maliit na kamay na naiwan ang ismarka. Muling pinulong ng mga awtoridad ang bayan. Kailangan nilang malaman kung ano ang dapat gawin. Ngunit may isang problema. Isa sa kanila ay hindi na tao. Habang nag-uusap sila sa loob ng barangay hall, napansin ng isang opisyal na tila may kakaiba kay Kapitan Ibarra. Kanina lang ay maayos siya, pero habang tumatagal, unti-unti nang bumabakat ang maduduming kamay sa kanyang leeg at braso. Tila may lumalabas na anino mula sa kanyang katawan. "Kapitan, ayos lang ba kayo?" Tanong ng isang kagawad. Dahan-dahang lumingon si Kapitan Ibarra. At sa harap ng lahat, bumukas ang kanyang bibig ng napakalaki, mas malaki kaysa sa normal. Lumabas mula rito ang isang maitim na anino. At mula sa anino, isa-isang lumitaw ang mga batang matagal ng patay at sa isang iglap, nagdilim ang buong bayan. Kinabukasan, may isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang buong bayan ng San Rafael ay wala ng tao. Nang puntahan ito ng mga taga-karatig na, bayan wala na ni isang residente. Ang mga bahay ay nandoon pa rin. Ang mga gamit ay hindi gumalaw. Pero parang isang iglap lang, nawala ang lahat ng tao. Sa gitna ng bayan, may isang papel na iniwan sa sahig. May isang mensahe na isinulat gamit ang pulang tinta. O baka, hindi lang tinta. Hindi sila kailanman nawala. Matapos ang pagkawala ng buong bayan ng San Rafael, napabalita ito sa iba't ibang lugar. Mga pulis, sundalo
at mga investigador ang ipinadala para siya sa atin ng misteryo. Pero may kakaibang nangyari sa unang batch ng mga sumubok pumasok sa bayan. Ilang oras matapos nilang pasukin ang lugar, bigla na lang silang lumitaw sa kabilang bayan, gulong-gulo at walang maalala. Isa sa kanila, si SBO3 Gonzales, ang paulit-ulit lang na bumubulong ng isang bagay. Nakatingin sila. Nasa paligid lang sila. Isang paranormal investigator na nagngangalang Miguel Soriano ang naglakas loob na tuklasin ang San Rafael. Kasama ang kanyang dalawang kasamahan, pumasok sila sa abandonadong bayan gamit ang mga special cameras na kayang makakita ng infrared at spectral energy. Habang nililibot nila ang bayan, tila normal naman ang lahat. Walang bakas ng dugo, walang gamit na nagalaw. Parang iniwan lang ito ng lahat sa isang iglap. Pero nang itutok nila ang infrared camera sa isang madilim na eskinita, doon nila nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanila. May mga batang nakatayo, nakahilera sila. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Pero nang ibaba ni Miguel ang camera at tingnan ito gamit ang kanyang mata, wala namang tao. Nang muli niyang tingnan sa camera, mas malapit na ang mga bata. Nagdesisyon ang grupo na bumalik na. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, napansin nilang parang hindi na sila nasa parehong lugar. Ang daan na dapat palabas ay bumalik sa gitna ng bayan. Anong nangyayari? Kanina lang, dito tayo dumaan. Sigaw ng isa nilang kasama. Bigla, may narinig. Silang mahihinang boses. Tulong, nandito lang kami. Nanginginig na ang mga kamay ni Miguel habang inikot ang kamera. Sa screen, nakita niya ang isang batang nakatitig mismo sa kanya. Nakangiti at walang mga mata. Pagtingin niya sa kanyang tabi, nandoon na ito. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan ang sasakyan ng grupo sa labas ng San Rafael. Naka-on pa rin ang kanilang mga kamera. Pero wala na silang lahat. Walang bakas ng away. Walang dugo. Walang anumang palatandaan kung saan sila nagpunta. Ang tanging naiwan ay ang video sa kanilang kamera. Sa dulo ng footage, may isang madilim na screen, ngunit may isang boses na bumubulong. Huwag kayong babalik. Mas marami pa kaming kukunin. Matapos mawala ang paranormal investigators sa bayan ng San Rafael, isang grupo ng mga albularyo, pare at eksperto sa kababalaghan ang nagtangkang ibalik ang mga kaluluwa at putulin ang sumpa ng lumang paaralan. Pinangunahan, ito ni Aling Berta, ang matandang albularyo kasama ang 2 pare na sina Padre Mateo at Padre Salazar. Dala-dala ang kanilang mga dasal, orasyon at gamit pang espiritual, tinungo nila ang bayan ng San Rafael sa pagsapit ng hating gabi. Ang oras kung kailan pinakamalakas ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Pagpasok nila sa bayan, agad nilang naramdaman ang mabigat na enerhiya. Sa gitna ng plaza, sa harapan ng dating kinatatayuan ng paaralan, nakita nilang nakatayo ang mga bata. Nakatitig, hindi gumagalaw. At sa gitna nila, nakatayo si Miguel. Walang emosyon, walang kulay ang kanyang balat. Ibalik niyo kami. Sinimulan ni Aling Berta ang ritual ng pagpapalaya. Habang sinisindihan ang itim na kandila at ibinubuhos ang banal na langis sa lupa, unti-unting nagsimulang humuni ang hangin. Nagsimula namang bigkasin ni Padre Mateo
ang isang orasyon upang pawiin ang mga ligaw na kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, lumisan na kayo mula sa mundong ito. Napasigaw ang mga bata na puno ng matitinis na iyak ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang kanilang katawan ng parang napipilipit, habang si Miguel naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Nasasaktan sila. Bulong ni Aling Berta. May pumipigil sa kanila na lumisan. Napalingon ang lahat at doon nila nakita ang anino ng isang halimaw. Isang nilalang na tila yari sa usok, may mahahabang kamay at walang mukha. Hindi sila makakaalis. Dali-daling inilabas ni Padre Salazar ang banal na krus at itinapat ito sa halimaw. Pero bago pa niya mailabas ang dasal, isang malamig na kamay ang sumakal sa kanya. Napahandusay siya sa lupa, hindi makagalaw. Isa lang ang paraan para matapos ito. Bulong ni Aling Berta. Kailangan may isang mag-alay ng kanyang sarili upang iligtas ang iba. Napatingin ang lahat kay Miguel. Naglalaban sa kanyang loob ang kaluluwa niya at ang puwersang bumabalot sa kanya. At sa isang iglap, lumapit siya kay Aling Berta. Ako na lang po, bulong niya habang lumuluha. Ako ang unang kinuha nila. Ako rin ang tatapos nito. Sa huling pagkakataon, itinapat ni Aling Berta ang kanyang kamay sa noo ni Miguel. Nagdasal siya at biglang lumiwanag ang buong bayan ng San Rafael. Sumigaw ang halimaw, nagalit, nagpumiglas. Ngunit sa gitna ng liwanag, unti-unting naglaho ang kanyang anino. Kasabay nito, unti-unting lumabo ang imahe ng mga batang kaluluwa hanggang sa isa-isa silang nawala. Ang huling lumingon bago tuluyang lumisan ay si Miguel. Dr. nakangiti. Maraming salamat po. At sa isang iglap, tuluyan nang nawala ang dilim sa bayan ng San Rafael. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga ka-amazing. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa takot at kababalaghan. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa nakaraan. Minsan, may mga bagay na hindi natin kayang kalimutan. Minsan, may mga anino ng ating nakaraan na sumusunod sa atin. Ngunit, hindi natin dapat hayaang manatili ang sakit at galit. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nasa pagtanggap at pagpapalaya. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa ating YouTube channel, Amazing ATV Fusion and Tagalog Stories. At para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, sundan nyo rin kami sa TikTok, Amazing ITV Fusion. Hanggang sa susunod nating kwento, matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo.